Ephesians chapter 6, natin iti verse 5. Ephesians chapter 6, verse 5. Ito nga dakuton dito. Ephesians chapter 6, verse 5, kunana, slaves, be obedient to those who are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in the sincerity of your heart as to Christ. Not by way of eye service as men pleasure, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. With goodwill, render service as to the Lord and not to men, knowing that whatever good thing each one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free. Nga po Diyos mang bendisyon iti sa una. So, sa ating verse by verse study sa Ephesians ay nakita po natin na yung mahaba-habang usapan patungkol po ng relasyon ng mag-asawa sa chapter 5. Kaya kung gusto po natin makita yung relasyon ng mag-asawa, the husband and the wife, balik po tayo sa chapter 5 from verses 22 to 31 or 33 rather. At sa verses 1 to 3 ng chapter 6, dito po natin makita yung relasyon din ng anak sa kanilang mga magulang. At nakita po natin dito yung dalawang kautusan. Ang dalawang kautusan ay sa mga anak, obey your parents and honor your parents. Ang dalawa po yun. And then sa verse 4, at dito din natin nakita yung utos patungkol po sa relasyon ng ama sa kanilang mga anak o sa kanyang mga anak. So fathers, sabi po dito, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So may dalawa po dito na utos sa mga ama. Una, yung negative na sabi, do not bring your children. Huwag mong dalhin yung mga anak mo sa punto na sila ay magalit. And then, pangalawa, but rather, bring them up. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, ito po yung trabaho ng ama or responsibility ng ama sa kaniyang mga anak. Na do not allow our actions, itong mga pinagagawa natin na it will bring our children to anger. Bagamat sa ngayon, kasi because of the ang daming rights ng mga bata, ang hirap na pong it's very hard to distinguish between which is right and which is wrong. But then biblically, alam po natin 'yon. Kasi going back sa Deuteronomy, nakita po natin dun kung ano yung gagawin natin sa ating mga anak. Kaya we do not bring them to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ang gawin po natin ay pakainin lang sila ng pakainin ng salita ng Diyos, whether they like it or not. Kasi pag pumunta sila sa school, sasabihin nila, kung pinipilit kayo na in the States, in Canada, sabi daw sa mga anak, you cannot insist or huwag mong pwedeng ipilit sa kanila kung ayaw nila yung salita ng Diyos. Kasi as a father, you could be imprisoned. Hirap sa ano ngayon. Kaya mahirap nang pumunta sa Canada at saka sa state. Kasi yun nga, yung freedom religion sa kanila ay unti-unting nawawala. Kaya pasalamat po tayo kahit ganun nga magulo yung Senado natin, we have the freedom of worship. So, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, ito yung isa sa pinakamahalaga na obligasyon ng isang ama. To speak the word of God sa ating mga anak.
Pero kung wala yung ama, di yung ina. Actually, growing up, ewan ko kung si father, very passive siya with regards to religion. Pero yung nagpupumilit sa amin yung ina namin. So sometimes, our mother gather us together as a family sa kanilang kwarto at sasabihin, memorize kayo. The memory verse yun. Sige man, nag-memorize kayo. So kung yung ama, hindi kaya, the mother could take the, let's say, responsibility in bringing up the children or the children to the discipline and instruction of the Lord. At hayaan na lang natin na ang Diyos ang siyang gamit sa kanyang mga salita to bring transformation sa buhay ng mga bata. And then, after that, the father, and then we have here the bond servants and masters relationship. Kasi in the Old Testament, hindi po natin, or in the first century, in the Old Testament until the first century, hindi po maiwasan na meron po yung mga alipin, the slaves. So, sabi po dito, slaves, be obedient to those who are your masters according to the flesh. Slaves. So, meron po yung mga slaves. At kung titingnan po natin, sa kapanahonan nila, ano ba itong mga slaves? Sino ba itong mga utusan? Sino ba itong mga alipin? So, yung mga alipin in the first century, paulit-ulit, kasi in the scripture, makikita po natin to paulit-ulit na nami-mention sila. Sila po yung mga tao who are legally owned by their masters. Legally. May batas po na nagpapahintulot that a wealthy master could have at least 1,000 of slaves. Kaya kung ikaw yung may kaya noon, pwede kang magkaroon ng 1,000 o 2,000 ata na slaves. At ang mga slave na ito, legally, wala silang karapatan. Some do not have rights. While others, with limited. Kasi kung titingnan po natin yung slave nila noon, magkasalungat po sila sa slave industry ng Amerika. Kasi sa slave industry ng Amerika, wala ka pong makitang puti na slave. Walang puti na alipin. Lahat ng mga alipin sa Amerika, black Americans. Pero dito, yung mga slaves po dito, galing sila sa kung saan-saan lupalop ng mundo. And actually, kung babalik po tayo sa Old Testament, si Nebuchadnezzar, nung kinangker niya ang Israel or Jerusalem, anong ginawa niya? Kinuha po niya yung mga matatalino na kabataan. From the princess. Kaya kasama doon sina Daniel, sina yung tatlong Hebrew children. Meshach, Shadrach, and Abednego. They are one of the brightest youth from their time. Kaya, yung slave nila noon ay yung mga edukado. They have educated the slaves in as well as they have, meron din yung mga dukha. So, the source of slavery noon is it is either prisoners of war or yung lublob sa utang. Pag wala ka ng ibayad, kadalasan, it is either yung anak yung ibayad o yung sarili mismo or otherwise the family. So, makikita po natin na slavery in those times is parang accepted siya as part of the economy. At makita din natin that, sabi nga, some of the slaves were educated. At
ilan sa kanila ay pwede nilang bilhin yung kanilang mga kalayaan. Some broke their freedom actually. At meron din yung iba na dumating yung time na they are legally free na umalis sa bahay ng kanilang amo, pero pinili nilang manatili. So there are those slaves na they choose to stay with their master kasi yung bond na nila, it's already knit in love. Kaya yun. So, and actually according to history, slaves in the first century ay sila yung pinakamarami sa populasyon. At sabi nga nila, in the city of Italy alone, 85 to 90% of the population galing sa slavery. Kaya, dami nila, no? So, yun yung slaves. At ang maganda, ang mga slaves noon ay nabigyan sila ng religious freedom. They were given religious freedom by their own master. Mas lalo na pag yung master ay mananampalataya, so nabigyan sila ng time na makipagsamba din sa kanilang mga amo na Kristiyano. So makita po natin dito na yung slaves na tinutukoy dito ay hindi po lahat ng slaves sa lugar nila, kundi yung mga slaves, yung mga alipin na naging mananampalataya. So the slaves in the context are the Christians who still dwell in their master's home. Na kung saan sabi dito, slaves, be obedient to those of your master. Pero, in the scripture, makikita din po natin na it did not condemn slavery. Gaya ng iba na sabi nila, ay, bawal yan, bawal. Pero pagbabasahin mo yung scripture, wala po tayong makikita na pinagbabawal ang slavery. At dito, it neither condone or celebrate slavery, nor call the slaves to rebellion against their earthly master. Pero ang ginawa ng gospel, it adds love and grace sa regulation na binigay ni Moses sa Leviticus. Kung babalik tayo sa Leviticus, may regulation doon regarding slaves. Pero dito, pinakita ng Diyos that there is a new household relationship between the slaves and master na nabuo by virtue of their new creation. Na dito na, pinapakita sa salita ng Diyos that there is a new relationship. Deeper or ano yung sabi ni Pablo kay Philemon? More than a slave. So kung titingnan po natin, in some of the scriptures, sabi nila sa Philippians or Philemon verses 15 and 16, Philemon verses 15 and 16, sabi po, for perhaps he was for this reason separated from you for a while, that you would have him back forever, no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but now much more to you, both in the flesh and in the Lord. So, the gospel introduces a new relationship between the slave and the master. Sa ngayon, may ba to sa atin? May bearing ba? Yung slave na ito. Tingnan natin mamaya. Even in Galatians chapter 3 verse 28, sa Galatians chapter 3 verse 28, sabi din dito, there is neither Jew nor Greek, there is neither slaves nor freeman, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Yun din ang sabi sa sa 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jew or Greek, whether slaves or free, and we were all made to drink one
Spirit. Pati sa Colossians chapter 3 verse 10 and 11, and we have put on the new self who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him, a renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, and freeman, but Christ is all and in all. So sa salita ng Diyos, pinapakita po dito that there is that new relationship. That the slaves in the master, yung alipin at saka yung boss niya, ay iisang bahagi ng katawan ni Kristo. And much more, sa salita ng Diyos, makikita po din natin na ang mga Kristiyano, ang mga alagad ni Jesus Christ, ay tinawag din na slave. Diba? Yun din yung sabi ni Christ. Those who want to be great in God's kingdom, learn to be the boss of all. Sabi po ba? Or learn to be the servant of all. So sa mga alagad ni Kristo, ay tinuruan po niya na sila po ay alipin. And even the apostles, Apostle Paul, kung titignan po natin yung kanyang mga sulat, the apostle or slave of Jesus Christ, doulos Christus. And even the Christians, we are called slaves, whom Christ has paid with a great price. Na tayo pong mga Kristiyano ay isang alipin. Ngunit hindi alipin ng bundong ibabaw na ito, hindi alipin ng tao, kundi alipin ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung titignan po natin, in the scripture, ay ang mensahe na ito, may bearing sa atin. May application sa atin. Bagamat freeman man tayo, wala pong, wala po tayong boss. Pero kung may trabaho ka, sigurado may boss ka. So sabi ng mga theologian, this also applies to the employee-employer relationship. Pero ang sa scripture lang kasi, ang usapan dito, household. Yung pamamahay ng isang mananampalataya. Pero kung sa trabaho, hindi po sa bahay, maliban lang kung ikaw ay yaya, ikaw yung gardener or stay-in ka, pwede. Pero kadalasan sa trabaho ngayon, bihira yung stay-in, maliban lang kung mag-a-abroad ka. So, dito, ay makita po natin na there is that resemblance. Except, siguro, in the area of freedom. Kasi, sa atin sa ngayon, pwede mong piliin kung sino yung maging boss mo. And we have the every privilege na kung nagsawa ka na sa trabaho mo, mag-file ka ng resignation letter mo, pwede kang umalis. Pero sa mga slaves noon, wala po silang kalayaan. They do not have the right to choose who will be their boss, and they do not have that privilege to file a resignation. Wala po silang kalayaan. So, but anyway, makikita po natin sa salita ng Diyos that Christ has exemplified the perfect example na pwede natin gawin bilang isang alipin. He took the form of a servant and become obedient unto death, even death of the cross. So, makita po natin dito na bagamat sabi nga, we are free kasi we live in a free country. May boss nga tayo, pero we have that freedom to choose to work or
to choose when to live. Pero makikita din natin dito that slavery or ang pagiging alipin ng isang mananampalataya ay hindi lamang po sa physical. It is elevated by Christ in the spiritual realm. Na whether you're a slave or free, we are slave unto Christ. Wala man tayong boss na tao, pero tayo po ay alipin din ni Kristo. So, ano yung kautusan sa mga alipin? Sabi po, be obedient. Be obedient. Parehas din po sa kautusan sa mga bata or sa mga anak sa verse 1. It is the same word na and then parehas din, it is in the present active imperative. Kaya kung titignan po natin, going back, I will refresh our memory. Going back sa chapter 4, sa mga imperative, karamihan pong nagamit doon is active voice. Bakit active voice? Ibig sabihin, God is addressing our new creation. Hindi po yung old man. Kahit pagsabihan mo yung old man na yan, tigas po ng ulo niya. He do not have the ability to obey. Kaya active voice yung nagamit dito kasi binigyan po tayo ng Diyos ng kakayahan to obey. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, ayun, nagrigat mo, tako kansamot kaya. Kasi God is addressing our new creation. So, we have the creation, new creation na binigay ng Diyos, so have the ability to obey. Tapos, babalik tayo sa ating pinag-aralan, yung new creation na iyon, ay it was reinforced by the Holy Spirit. The filling of the Holy Spirit. Kaya yung isang kautusan sabi doon, be filled with the Holy Spirit. Patuloy kayo na mapuno ng banal na Espiritu. Para hindi po maging mahirap na sumunod sa kautusan ng Diyos. Kasi kapag sa laman tayo sumusunod, ay hindi po tayo talaga makasunod. Every day there's a murmuring, every day there's a disputing, every day is stress. There's no peace of mind. Kaya yun, the Holy Spirit addresses our new creation continually in giving us this command. So sabi, be obedient, hupukao, hupaku, rather, na ibig sabihin, we place ourselves under authority. We humbly place ourselves under authority. Na sumunod po tayo sa mga kautusan that does not disobey biblical principle. Bagamat meron yung mga Kristiyano that kayang isugal yung biblical principle in order to find favor with the boss, ewan ko. Pero meron talaga yon. Kaya, so dito makikita po natin yung binigay ng Diyos. God has given the command. So yung kautusan, be obedient to those who are your earthly masters according to the flesh. Alam po natin yan. Pagkatapos binigay yung command na be obedient, nagbigay siya ng 3 bagay or 3 instruction kung paano natin susundin or gagawin yung kautusan na yun. There are 3 instructions given to us on how to carry out the word or the command, obey. So una, magkita po natin sa verse 5 na sabi, obey
with fear and trembling in the sincerity of your heart as to Christ. Yun po yung unang instruction. Pangalawang instruction on how to obey, obey not by way of eye service as men pleasure, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. At pangatlo, obey with goodwill, render service as to the Lord and not to men. And the result of obedience, makikita po natin yan sa verse 8. Knowing that whatever good thing each one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free. So makita po natin dito, whether slave or free, obedience ay may karampatan na reward. So, tignan natin yung unang instruction. Sabi po, obey with fear and trembling. With fear and trembling. Yung talagang nanginginig sa takot. Yung nanginginig sa takot, your fear and trembling conveys the idea of terrifying, shaking terror na talagang nanginginig ka na ewan ko, takot na takot sa amo. Pangalawa, na meaning ng with fear and trembling, it is the godly reverential awe. Na meron yung punong-puno ng respeto sa amo. Yung nanginginig sa takot, this applies to those who have no Christ in their heart. Bagamat minsan, we experience that the shaking terror, di ba, yung isang teachers na balita, namatay siya sa kadahilanan ng shaking terror kasi nag-demo siya sa harap ng kanyang boss. Bagamat veterana siya na teacher, pero meron pa rin yung shaking terror sa harapan ng boss niya. Pero sa isang mananampalataya, sabi nga, we have Christ within. So dapat ang pagtingin po natin sa ating mga boss, kung may boss man, sa ating mga natataas sa tungkulan, respeto. Kaya dito, shaking in terror can only be used para sa mga unbeliever before the wrath of God. Kasi kung titignan po natin yung shaking in terror, talagang it really pertains to those walang Christ sa kanilang buhay. Pero bilang isang mananampalataya, sabi po dito, with fear, obey with fear and trembling. Kasi you cannot do your job. Di mo magawa yung trabaho mo kapag ikaw ay nanginginig sa takot. Sino bang makagawa ng kung karpintero ka at nanginginig ka sa takot kasi andun yung foreman mo, magpapalitada ka, ano mangyari sa palitada? O mag-aasintada ng hollow block, nanginginig sa takot. Hindi pwede inpatong mo nga talong hollow block at agtumba. So, makita po natin dito na ang isang mananampalataya in the presence of our master, earthly masters, ay kalmado. We respect them by doing our job accordingly. Kaya sabi nga, with fear and trembling. With fear and trembling in the sincerity of your heart. So, makita po natin dito, asan yung fear and trembling na to? Asan yung respeto na ito? In the sincerity of the heart, sa loob ng puso na talagang ginagawa mo yung trabaho mo according to the standard.
Kaya, bilang isang mananampalataya, ay we obey with all sincerity. Ay, yung word na sincerity dito, ito yung Greek word na haplotes, na ibig sabihin, without a single fold. Gaya ng panyo na ito, talagang buong-buo na walang tupi. Na yung service po natin, yung obedience po natin, talagang diretso siya. Walang pag-aalinlangan. Walang in-betweens. Minsan kasi sa atin, pag may pinagawa, daming in-betweens. Daming adlibs. Apay nga siyak. Apay nga han nga iso. Apay kastoy ka no. Kaya minsan talagang mahirap. Mas lalo na, yun nga, kwento ko, sabi ni Pastor Art, kung ikaw ay isang engineer or any discipline, you expect, kasi sa isipan mo, sabi mo, mas magaling ka kaysa nauna sa inyo. Hindi, you expect na yung sumusunod sa inyo kasi mas humahaitik na yung kapanahonan, mas magaling sila kaysa sa inyo. So, ganyan ata sa industry sa ngayon. Na magaling yung nauna, mas gumaling yung sumunod, at mas magaling pa yung susunod. Ganyan din sa korupsyon. Kung yung unang general ay yung korupsyon na is waiting, yung susunod na general, yung korupsyon na waiting at saka pasugalan. Yung susunod na general, ay, kurang adeta. So, parang ganun lang. But then, sabi nga, as Christian, bilang isang may bagong katauhan sa atin, indwelt by the blessed Holy Spirit, kailangan po meron yung patuloy na sincerity sa ating paggawa, sa ating mga trabaho. Sincerity of your heart. The singleness of your heart talaga, nakafocus po tayo sa ating mga trabaho. Pero, may warning din dun. Huwag po natin gawin na yung trabaho natin ay magiging idol din natin. Kasi meron yung iba dyan na ganyan din ang nangyari. Na naging Diyos nila yung kanilang mga trabaho. Nawala na sila ng panahon para sa Panginoon. At yun po yung nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Magyaya ka ng fellowship. Busy. Ada isang sambut ko. Kaya istoryak gilalakay nga ang Kristiyano. Kat kunada, ayo, idi damot tayo nga namati kat uray ti silaw tayo, idi kat salang pinagnaan. No kunada nga ada ti fellowship, mapan tayo. Gamtata, ada tilugan. Kunada kat, isang butot din natin, tasang buton din napinta sa presyo. So, yung focus na nila, ay naging Diyos na nila yung kanilang mga trabaho. They do not have time for fellowship and for the Word of God. Yun po yung mali din. Pero ang sincerity po dito, sabi po, in the sincerity and the singleness of your heart as to Christ. Na yung trabaho po natin, ay ginagawa po natin ang mga ito serving in the very eye of Christ. Sabi po dito. Si Sister Jima na nagtitinda,
kapag nagtitinda ka, you seal or yun, basta agilako ka, ako nang madayaw ni Apo Diyos, iti dito yung alakok. Oremot lang na kami, nung mamisan, no, agi impaki kami tinateng, tapos, no nagmadijay nateng, ta, kinanti ugas kat, ayo, aniyangay ka nung dito. So, yun, makita po natin that our service, our obedient, ay we are obeying, na yung sinusunod po natin ay hindi lang po yung earthly master natin, kundi si Kristo. Kaya yung nagamit dito is the comparative word na hus. Yung comparative conjunction na sinasabi dito na bagamat ginagawa po natin yung obedient natin sa ating mga earthly master, in reality, our obedient to our earthly master is our obedient to Christ. Kaya nga po sa maunang mananampalataya, ay nagkaroon sila ng termino na sabi doon, coram Deo. Coram Deo is a Latin word na nagsasabi na in the very face of God. Na lahat ng mga activities po natin na bilang mananampalataya, in secret man yan or in public, lahat po ng mga ginagawa po natin yan sa harapan ng Diyos. Kaya sabi po magkaroon tayo ng singleness of heart sa paggawa. Nung minsan, focus tayo gamin ka tayo. Jay kita tayo. Unuhan ko jay. Hindi. Basta, dat tayo. So, either way, ang nagiging Diyos po doon, tayo o yung trabaho. Kaya, mga kapwa mananampalataya, ito po ay isang challenge sa atin na as we move forward as a Christian, as we do our activities as a Christian, palagi po nating isipin na lahat po ng ating mga ginagawa, whether we are serving somebody or we are doing a personal business o ano man dyan, sa mga mag-aaral, as you study, bear in mind, lahat po ng ating mga activities ay ginagawa po lahat natin to para sa Diyos. And may all our activities, our obedience, brings Him glory alone. Kaya, it's very challenging na mamuhay bilang isang mananampalataya sa ating kapanahunan ngayon. Na kadaming plastic, kadaming orokan na Kristiyano. Kung titignan ninyo, actually in the Senate, sa Senate there are 3 evangelicals there. May isang reform, ewan ko kung reform presby yun, yung isa. Yung isa naman, Victory ata. Yung isa, GIL. Mga sikat na Kristiyano ang mga yon. Pero kung titignan po natin, parang nawalang saysay yung pagiging Kristiyano nila. They are speaking only for themselves and not for Christ. Yung iba, ginagamit nila yung salita ng Diyos to weapon, as a weapon. Kaya, it's very challenging. But as for us, na nakikita po natin ang mga ito, nawa po, na this will serve as an reminders para gampanan po natin ang ating mga obligasyon
alipin man, employee man, personal businessman man, estudyante man, we do it as to Christ. So, may God help us. Shall we pray? Father, we thank you for your words na aming nabasa sa umagang ito. It is a challenge for each one of us to live out na mamuhay bilang isang mananampalataya sa kapanahonan namin. Tunay nga Ama, na lahat ng aming pong ginagawa ay nawa sana ginagawa lahat namin ng mga ito to bring glory and honor to Christ. Even as we do it for our masters, even as we do it for our parents, even as we do it for our teachers, we do it, Lord, giving glory and honor to you, reflecting that Christ-like attitude of a servant na pinakita ng aming Panginoong Hesukristo. At nawa, yun po yung makita nila sa aming buhay bilang isang mananampalataya. So bless your word, bless the truth, at lahat ng mga basura, nawa linisin niyo po para yung mga katotohanan ay siya yung manatili sa puso't isipan namin, at yun po yung magawa namin sa buhay namin bilang isang mananampalataya. In Christ's name we pray. Amen.